kitang-kita ko pa yung bakas sa leg mo ngayon. Tsaka yung bakas sa mga mata mo. Sa ngayon, ano bang iniinta mo pang sakit sa katawan mo? Wala nang ganang-galang ako ng pain reliever. Yung mga tama ko po rito, yung mga sipa pong dinanas ko, tsaka yung pag nag-iikab ako yung panga, medyo masakit pa po, tsaka yung bukol ko rin. Mabilis ang pangyayari. Opo, mabilis po. Wala po akong tayo makalaban at hindi po ko lalaban, especially may mga baril po. May baril po yung isa po sa kanila. Nakinasahan po ako. Sa binabanggit mo ginawa sa pangbababoy, pero ba kaming kwentuhan doon? Kasi ang dami ngayon, may kung ano-anong video ang kumakalat. Gaano ba ito kalala? Talaga bang malubha ito? Kasi sinasabi ko pong papababoy, ang hirap po kasi yung ginawa sa'yo na nakatape ka, binugbog ka, tinutukan ka ng baril, binabay ang pants mo, tapos nagtatawa na, naririnig mo. Tapos biglang may pasasabihin ka pang mga ganitong hindi mo ginawa. Yun po yung, sa akin yun po yung pambababoy na ginawa po nila sa akin. Pero totoo ba na pinaso ang ari mo? Hindi po. Totoo bang pinitpit ang ari mo? Hindi po. Totoo bang nag-inflict ng injury sa ari mo? Hindi po. So, nung binividyoan ka, kita yung private parts mo doon. This is personal mo, ano? Umalis ka sa bahay mo, nandun yung girlfriend mo. At bumalik ka, nabubukturado ka na. Paano mo sinimulan ang kwento sa kanya? Ngayon, sa sinapit mo ay dahil doon sa babae. Una, natatakot ako syempre, certain. Medyo mahirap po para sa kanya sabihin ko yun. Naunawaan ko. Kaya lang, hindi ako magsasabi ng totoo. Kung ano nangyari, hindi po lalabas ko ano yung talagang totoo eh. Kaya that time, natatakot pa ako na baka iwan niya ako eh. Kaya sinasabi ko sa lahat, ang may kasalanan ako talaga sa girlfriend. Kaya every time na binabanggit ko yung pangalan, naiiyak ako kasi malaki po yung hinaharap niya ngayong sakripisyo. Sobra po. Kaya nakakabilib po kasi sa lahat ng nagawa ko, nandiyan pa rin siya. Hindi niya po ako iniwan. Paano niya tinanggap? Sinasabi niya kasi sa akin na ayaw ko muna intindihin yung nararamdaman ko. Mas gusto ko muna mag-focus sa anong dinanas mo ngayon kasi naawa siya sa akin. Bilang isang Bong Navarro na family man, bilang isang Bong Navarro na may sariling buhay, ilayin natin yung showbiz, paano ko tatayo? Mahirap po, sir, hindi ko po alam kung paano ko magsisimula eh. Kasi sa nangyayari po sa buhay ko ngayon, sabi ko nga, parang pelikula na dadanasin ko dahil nakatakot ako sa mga anak ko kasi nag-aaral sila. Kasi gusto ko, ginormal lang ang buhay nila eh. Kaya nga po, gusto ko maging matatag, nakikita nila. Ayoko pong makita sa kanila na natatakot ako. Kasi po na namin pagkikita. Gusto ko umiyak, pero kasi kailangan makita nila sa akin na nakaya ko eh. Gusto ko alamin ang pagkaya ko. Kaya din nila eh. Kailan ka babalik? Trabaho. Hindi ko po masabi certain. Kahit sobrang miss ko na magpasaya uli, tatawa uli, miss ko yung mga katrabaho ko. Hirap hindi ko po talaga alam. Yun po yung depende po talaga eh, depende po sa sitwasyon at panahon. Sa iyo ba, sumasagi din ngayon sa mga unang linggo sa buhay mo, matapos sa pangyayari ito, yung nagigising ka sa madaling araw, nagigising ka habang bilang pumapasok sa isip ang gano'n nangyayari? Kasi certain yung mga una, pangalawa, mga ilang araw po ako nang humingi ng patulog kasi hindi ko po kaya. Kahit sobrang pagod, kahit sobrang antok ka na, parang hindi ako makatulog. Basta po ngayon, takot ako mag-isa. Naalala ko po yung mga nangyari. Parang David, pag mag-isa po kayo, parang lalabas sila dyan.
Ano leksyon mo dito? Para po siguro wake up call sa akin na huwag na akong tumandi. Ngayon, ano ang mensahe mo? Unahin ko na yung kay Denise. Wala po akong gusto sabihin. Sir Ted, wala po talaga. Kay Cedric. Wala talaga. At sa lahat ng taong nangalbahe sa'yo. Wala po akong gusto sabihin sa kanila.